Magandang gabi, minamahal. Let us pray. Dearest Heavenly Father, in the name of our dear Jesus, touch everyone, including our dear fellow countrymen throughout the country, dearest peoples of the world. Touch them, O Lord. Let them believe. Save them from damnation. Cast out unbelief and dust from them. Help me bring forth thy message and bind the power of darkness. In the name of Jesus, demons who hinder us, Satan, demons, be frozen. The snipers, be frozen. You have any devilish intention, be blinded right now in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Thank you, Mother, in the name of Jesus. Be seated, please, my dear brothers and sisters. Minamahal. Dito, minamahal, wala tayong pasalamatan. Kundi ang ating mahal na Panginoon. Siyang buhay, siyang dahil, siyang katotohanan. I'm not worthy to kiss His footsteps. I consider myself just an atom before the eyes of God. I'm not worthy to mention His sweetest holy name, the name of our dear Jesus, God of extreme love and charity, the creator of the universe, dearest Jesus. Colossians 1:16, Jesus Christ created the heavens and the earth. If you deny the Son, you have the Father in you. You deny the Father. Amen? 1 John chapter 2 verse 23. Whoever denies the Son denies the Father. Bakit, minamahal? Because God the Father, 1 Corinthians 8:6, came to this world in the flesh. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God, the Father, was manifest in the flesh. Amen. 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The man must have the Spirit of God. The man without the Spirit of Christ, he is none of His. Be sure you are a child of God. God is in you. Because He says, I have not given you the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. Kaya, ang Kristiyanong may Espiritu ng Diyos, terrible ang pag-ibig, parang mabari ka sa pag-isip. Grabing pag-ibig ng tunay na Kristiyano at terrible ang kapangyarihan. You are sa alak na serpente. No one can overcome him. No one can overcome him. Even Satan, Jesus says, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. And nothing shall by enemies hurt you. For the King of God is not in word, but in power. Si Satanas, takot sa'yo. Kristiyano kang may Kristo. He is in you. You are the temple of God. Who can scare you? Who can overcome you? Impossible! If someone can overcome you, hallelujah, rejoice! Thank the Lord, hallelujah! Terrible. Kung may nag-isip na kayo magtagumpay sa mga tao na punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan, kayo mapapahamak. Amen? Just in the split of a second, our loving Father in heaven can destroy anyone who try to destroy the gospel
will try to hinder the Word of God that should be preached throughout the world so that everybody will hear the good news, the gospel, the power of God unto salvation. Parang lahat ay matanggap si Kristo. Si Kristo maghari sa mga tao, hindi si Satanas. Hindi na mag-alipin ang demonyo. Maging Kristiyanong totoo bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag na mag-isip sa buong mundo na sila'y magtatagal pa. I doubt kung aabot pa sila ng isang taon na maghari pa si Satanas sa mga tao. Kapag tanggapin mo si Kristo, ang maghari si Kristo, inyong Diyos, buhay at kapangyarihan. Walang magtagumpay na hold upper, kidnapper, killer, murderer, rapist, lahat ng kasamaan. Iurakan mo, you can never condemn in the name of Jesus. Rejoice, for it is written in Daniel chapter 7, verse 20-23, all the born-again Christians will rule the earth. Amen and amen. Hallelujah. Malapit na. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng hindi nakatanggap kay Kristo, walang Espiritu ng Diyos, alipin ang kasalanan, alipin ang Diablo, he succumbs to the winds of caprices of the devil. He cannot overcome sin. He follows the dictates of Satan. But you need the Spirit of the living God to live for our living God, to become a righteous child of God, a powerful being, indwelt by the Spirit of the living God. No one can scare you. No one can overcome you. No one can call you. You can overcome them in the name of Jesus. Hallelujah! Kung may nag-isip na mapapatay ninyo ang evangelista na nagmamahal sa ating mga kababayan, na lumalaban sa gawa ng Diablo, na ibig gawing alipin ng lahat ng mga tao sa buong bansa, sa buong daigdig, sa pamamagitan ng mga druga. We want to sleep. Everybody will become dependent on drugs so that they can make our children's children, the milking cows, ututin, gatasan, kuhaan ng kayamanan, pahititin ng mga pinagbabaw na gamot, upang maging alipin, upang bibili ng drugs. Napakamahal ang mga pamilya na nabiktima ng drug addiction, ng mga drug lords, magiging alipin ng drugs, pati pamilya, buong pamilya ay mapangkaruta. Lahat ng kayamanan, ibibinta lamang, ibibili sa mga drugs upang mapunta kayamanan sa mga drug lords. Hallelujah! That is the work of Satan to destroy you beyond your darkest reckoning. Wake up! Fight against Satan! You cannot overcome Satan. You cannot fight Satan if you do not have the Spirit of the living God. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Those who are thinking to hinder the word of God, sabi nila, Aristotle nila ang mga born-again Christians, you are dreaming. Hallelujah. Mabaliktad yan. Kayo ang mapunta sa bilangguan. You do not know. You drug lords and the drug lord supporters, the drug lords and the drug lord supporters are committing heinous crimes against the country, against the world. Hallelujah! Against God. Ako nagmamahal sa bansa. Nagmamahal sa aking kapatiran, sa aking ginigilid mga kababayan, to the extent that I'll risk my life. Hallelujah! Release ko ka aking buhay. Kung hindi totoo aking sinasabi, kung walang kapangyarihan, walang Kristo, walang Diyos, wala ko sa katotohanan. Ang mga bisa namin, my dearest wife, 12 years na ang kanyang visa hindi nagamit.
pagpuntang Amerika. Pero ako pabalik-balik, mga anak ko pabalik-balik sa Amerika. In other words, we can stay in Amerika as immigrants. Dahil preacher ako, may patas ang Amerika. Pag preacher ka, pwede ka tumira doon 3 months, pagkatapos, immigrant ka na. Kikita ka doon ng millions of billions. Bakit nandito ako? Dahil sa pag-ibig sa aking kinigiliw na kababayan. Nandun ako sa Amerika 8 years ago, 86 hanggang 89, ako'y pabalik-balik. Ibig ko na tumira doon at nangangamba ko na maagaw na ang bansang Pilipinas ng komunismo. Nagkasakit ako sa Amerika. Ayaw ko gumaling. Nag-fasting ako. 30 days, hindi ko gumaling. Naalala ko ng Diyos, mabait na Diyos, gusto ko babalikin sa Pilipinas. Hindi ang plano ko, dalhin ko lahat ng kapatiran sa Amerika, through Mexico. Dahil walang visa sa Mexico. I-cruise ko lamang sa Florida River. Lalagoy lang, tatawid na sa Florida. Ngunit, pinabalik ako, mahal Panginoon, pinaisip sa akin, ang demons of cancer na papalayas natin sa pangalan ni Jesus. Leukemia, TB, diabetes, maraming mga demon pusis umatungal. Pagpatong na aking kamay, minmal malayo pa, tumba na ang mga demon pusis. Sa pangalan ni Jesus. Bagyo! Sinabi ko sa pangalan ni Jesus, tumigil ka! Super typhoon in 3 seconds, tumigil sa pangalan ni Jesus! In PA, sa halip na magalit sa akin, nakumbirti. Pinagbabaril ako ng mga MLF, mga NPA. Ang bumaril sa akin, nangamatay. Ang natira si Father Albert de Parini. Nandiyan siya. Nakumbirti. Namatay sa kanila, 6. Nagtangka, patay na ko, sila nangamatay. Yan ay sa Biblia! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Nakumbirti si Colonel, beloved Colonel Muhammad Basir, Imalep Colonel, nakumbirti! Nakita niyo dito ang kapangyarihan at nakilang pag-ibig ni Kristo dito! Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus! Beloved Father Albert, sinabi Brother Alan Santelices, siya Trinitarian pastor dati. Kami minamahal ay Trinitarian din. Pero in manifestation, Father, Son, and Holy Ghost. We believe in Father, Son, and Holy Ghost. There are 3 in 1. The Father, the Word, and the Holy Ghost. These 3 are 1. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Beloved Brother Albert, hindi lang 6 times ako pinagbabaril nila. Ayaw pumutok ko mga baril nila. Last time, pagbaril sa akin, nakita mga anghel. Katabi ko, ang takot ni Brother Albert. Hallelujah. Bayal. 2 minutes. Yes. Check. Praise the Lord po mga minamahal. Totoo po yung sinasabi ng ating evangelist. Isa po ako sa hitman ng CPP NPA Sparrow Unit at Moro Islamic Liberation Front sa dako ng Mindanao na inatasan po pumatay sa mahal na Pastor Evangelist Almeida. Subalit mga minamahal, hindi po kami nagtatagumpay. Totoo po na may Diyos dito. Sapagkat dito po mga minamahal, hindi po pumuputok ang baril. Ako po'y nagtataka sapagkat napakarami na pong buhay ang aking inutang, hindi po sumasablay. Subalit pagdating po rito sa mahal na pastor, totoo po ang baril, hindi pumuputok. Na-convert po ako mga minamahal. Sapagkat hindi po sa salita, kundi po sa kapangyarihan ng Diyos na pinakita sa aking mga mata. Binayaran po kami ng 1 milyon. Nakapag-advance po kami ng 200,000. Kapalit po ng ulo ng ating mahal na pastor.
Pumayag po kami sapagkat napakalaki po ng pera ito. Halos hindi po ako makapaniwala, subalit nakikita po ko ito. Nakipagnegosasyon po kami. Nag-advance po kami ng 200,000. Hindi nag-move na po kami. Hanggang dumating po ang punto mga minamahal na hindi po namin mapatay ang mahal na pastor. Pinatay po ang aking mga kasama ng aking mga kamag-anak. Pati po ang aking ina at ama. Dahil sa hindi po namin mapatay, kinuha po ito. Masakit, napakasakit. Subalit dito ko natagpuan ng pag-ibig. Hindi ako magabagiganti. Hindi ko kayang magiganti sapagkat natagpuan ko ang buong katotohanan. Gusto ko mang patayin. Subalit sinabi sa akin ng Diyos, anak, siya ang pastor na mangangalaga sa inyo. Minsan, dumating mga panghihina, mga pagsubok. Subalit, nariyan po ang ating mahal na pastor. Patuloy po na gumagabay sa amin. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, totoong may Diyos dito sa gawain na ito mga minamahal. Sapagkat nung babariling ko po ito sa circle, dito ko po nakita mga minamahal, napakalaking mga tao. Dalawa po sa isang kaliwa at saka sa kanan. Mga buhok po nila mga ginintuan. Ang kanila pong mga mata, asul-asul po. Napakalaking mga tao. Nung gusto ko pong barilin sapagkat gusto ko pong makuha ang pera mga minamahal, bali suicide na po ito. Subalit, nagtaka po ako ng ang aking mga kamay na mamanhid. Pinapawisan po ako na giniginaw na hindi ko maintindihan. Tumutulo ang aking luha. Kayo ba? Hanggang nandito po, nagpatotoo sa inyong harapan. Totoong may Diyos dito sapagkat kung hindi, sinong pagpagaling sa aking asawa? Sinong nagbago sa aking buhay? Sinong nagpalagad sa aking tiyahin na sa 6 na taong lumpo? Dito ko po natunanghayan mga minamahal na may Diyos na nagmamahal. Mayroong isang propeta sa gawain na ito. Tunay ang gawain na ito mga minamahal. Kaya, kinukumbinsi ko po kayo, maglingkod po kayo sa Diyos sapagkat malapit na po. Lahat po ng kapunan pasalamat sa ating Panginoon Jesus. Beloved Colonel Muhammad Baser, minamahal, siya nagkonvertis po magitan ng kinakaramdaman na matindi. Siya mamamatay na. Ngayon siya nagkonverti bilang tunay na anak ng mabait na Diyos. Totoo po yung ako po ay isang dating Muslim. Totoo po yun na may karamdaman ako. Hindi ako nakonverti ako dahil sa kapangyarihan sa Panginoon Diyos. Ano po, ako isang opisyal sa amin, samahan. Hindi basta-basta makonverti dito na maging isang Kristiyanos. Ngunit binigyan ako ng karamdaman sa Panginoon Diyos para makilala ko siya. Ngayon, nakilala ko na ang totoong Diyos pala dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Beloved brother, beloved Colonel, kaya magkuhan ka, mag-Muslim. Talk in Muslim. Mag-Muslim ka. 2 minutes. Tawagan mo mga Muslim brothers natin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mga taymahod ko, mga kamaasan, mga taymahod ko, Muslimin, magkari kamo di. Ahon mga ubat di, kung ahon kamo sakit, kari kamo di. Para marayaw ang sakit niyo. Amen. Mga... Thank you. Let us sabi, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Minamahal, makita po natin sa Genesis, chapter 20, verse 1 up to 7, nang dahil lamang kay Sarah, asawa ni beloved prophet Abraham, nung kunin ni King Abimelech, sinabi niya ang buong bansa pinagharian ni King Abimelech, kanyang pugnawin. Ilang milyon papatay ni lahat. Si Father Abraham ay servant of God. Galatians 4:4-5, natanggap natin ang Espiritu ng Diyos nung tayo naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo.
tayo naging mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sino ang kalaban mo? Magtagumpay laban sa iyo kapag ikay anak ng mabait na Diyos. Wala! Wala! Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Buong bansa, wasakin nang dahil lamang sa asawa ni Father Abraham, kinuha ni King Abimelech ang takot ang hari, kinausap siya ng Diyos. Pag hindi mo sinauli ang isawa ni Abraham, ikaw at ang buong bansa, patayin kong lahat. Isauli mo. At si Abraham, manalangin siya para sa iyo. Manalangin siya sa akin at kayo aking paghilingin dahil nagkaroon ng karamdaman. Grabe ang karamdaman ng hari. Nag-umpisa ng parusa. Kaya sino nagbanta, nagpaplano, magsisi na kayo bago kayo hahantong sa libingan at sa apoy ng impyerno. Walang kinatatakutan ang tunay na Kristiyano bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Si Satanas ay tumatakbo, tumatakas sa pangalan ni Jesus. Amen, hallelujah, praise the Lord. Kindly read it. Genesis chapter 20 verse 7. Verse 1 up to 7. Mula sa aklat ng Genesis, kabanatang 20, 1 hanggang 7. At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng Timugan at tumahal sa pagitan ng Kades at Sur, at siya'y nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah na kanyang asawa, siya ay aking kapatid. At si Abimelech na hari sa Gerar ay nagsugo at kinuha si Sarah. Tatapat na paroon ng Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi. At sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay dilibat isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya ay asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya at nagsabi, Panginoon, papatayin ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, siya ay aking kapatid? At si Sarah man ay nagsabi, siya ay aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, talastas ko, na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito. At hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin, kaya't hindi ko'y pinaintulot na iyong galawin mo siya. Ngayon nga ay sauli mo ang asawa ng lalaking ito, sapagkat siya ay propeta, at ikaw ay pananalangin niya, at mabubuhay ka. At kung hindi mo siya isauli, ay talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng nasa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sinong pwede tumakot sa iyo? Anak ang mabait na Diyos? Ang kalaban ng mga demonyo, hindi ikaw, kundi ang mabait na Diyos na iyong Ama sa langit. Amen! Amen! Praise the Lord! Sinabi ng Acts 3:23, ilang daan mga kapatiran nagtanong, sino ang aming beloved Pastor Almeida? Sinabi ng Panginoon, buksan mo sa Acts 3:23. Ang sinong hindi maniwala sa aking propeta ay wawasakin ko. Sinabi ko sa inyo, minamahal, whether you like or not, whether you like it or not, believe. Dahil ako'y nanalangin, aking panalangin tinugon, katulad ng panalangin na nakita sa dream, ang aking sa Biblia, saradong Biblia, humingi ako ng mensahe sa Malaping Noon. With my closed eyes. Malaping Noon, bigyan mo ko ng mga sitas. Pag buklat ko, minamahal, nakasara. On fasting ako, minamahal, kinastaat ko ang demons of interruption. Lying spirit, kinastaat ko. Tumambad. Sinabi, ang mga patay nila, hindi kaya ilibing
sa dami, milyon-milyon, at maraming nagdesisyon na biak ayon sa sinabi ng P-Volks, rather sa, P-Volks, ang faults galing sa Marikina hanggang Davao, intensity 10, ngunit sa Biblia, sa Revelation, chapter 16, verse 9-10, mawala ang mga bundok, siyudad, mawala. Sabi ng Biblia, kahit magunaw ang bundo, pag ikaw'y anak ng Diyos, hindi ka mapapahamak bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya humingi ng mensahe, mala pastora. Mala Panginoon, bigyan mo ka ng mensahe. Ibinigay ng mala Panginoon ang mensahe sa mala pastora. Sinabi ng Biblia, ang mga tao nagtatawa sa iyo. Ngunit, magpasalamat kayo at sila ay mapapahiya. Rejoice, matuwa na kayo. Magalak na kayo at sila ay mapapahiya. Amen? Bakit? Whether we like or not, we usher now unto the kingdom. Will Christians will reign throughout the world. Daniel chapter 7, verse 20 to 23. Kindly read it. Malapit na minamahal. Mari ilang buwan na lang o ilang linggo na lang, malapit na. Kaya magpuri, rejoice! Amen and amen, praise the Lord! Ang lahat ng kalaban mabenta Diyos, ayaw miniwala sa Evangelyo, ayaw tagipin si Kristo, ayaw nila maghari si Kristo sa ating bansa, sa ating mga puso. Wawasakin man Panginoon, millions and millions will die and be thrown into hell where bombs died not and fire is never quenched. Can they read it? Sa aklat ng Daniel 7:18, ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ng kaharian magpakailanman, sa mga katiyudbagay magpakailan-kailanman. 27, at ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Minamahal, tayo dinaya ng mga reliyon sa buong mundo. Inaasa tayo na mayroon tayong kaligtasan. Minamahal, pag ikay nagmumura pa, nagkakasala pa, sinabi ang Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Do not forget this. Sinabi ng our dearest Heavenly Father, King Abimelech, ibalik mong asawa ni Abraham, he will pray for you because he's a prophet. Nanalangin si Father Abraham, gumaling dahil si Abraham ay propeta ng mabait na Diyos. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. 1 Kings, chapter 17, verse 20 up to 24. Kindly. Pakibilis. Sa aklat ng mga unang hari, 17, at ang mga talata 20 to ay 20 to 24. 20 to 24. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At siya ay dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalan mo rin ba ng kasamaan ang baon na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya ay umunat sa bata na makaitlo at dumating sa Panginoon
at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya, at siya ay muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata, at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid, at ibinigay siya sa kanyang ina, at sinabi ni Elias, tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, ngayon ay talastas ko, na ikaw ay lalaki ng Diyos, at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Amen! Lahat pagsabi, praise the Lord! Ang anak ng biyuda namatay, pinalangin ni Prophet Elijah, nabuhay ang bata. Sabi ng ina na biyuda, by this miracle, Prophet Elijah, I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in the mouth is truth. Ang salita ng Diyos na siyang bibigay katotohanan. Amen? Si Mami Tolentino ng Urduha Village, mga 15 years ago, sinabi sa our beloved, my dearest wife, beloved pastora, sabihin mo sa mahal pastor, hindi ko makadalo sa linggo. Sabado po yun. Dahil malaking problema. Ang aking daughter-in-law ay patay na. Pinagbintangan ng aking anak na minorder ang kanyang asawa. Kaya nagwawala ang mga kapag-anak sa Limiri. Kukunin sa Amerika ang kadaber. Tanya raw sa kusuhin, hindi siya dadalo ng linggo. Sinabi ko sa aking sweetheart, beloved pastora, sweetheart, sabihin mo kay Mami, lalong lala ang kanang problema. Kapag siya ay dadalo, ang kanang problema ay malultas. Dumalo, minmahal ng linggo, kami mga 100 lang sa Urduha Village. Ako'y nanalangin, kumilos ang mahal na Panginoon. Nakaupo ang kapatiran, nakatumbahan sila sa presensya ng Bapay Diyos. Terrible! Pati si Colonel Deltin, napal kay Mama, tumba ang mukha niya, ang umuna pati kaning salamin, ang himala, pati salamin hindi nabasag, ang mukha niya hindi nabasag. Sabi ko, Mami, lutas ang problema mo. Lunes, tumawag siya sa ospital. Sumagot ang doktor. Sabi niya, kunin kita sa room ng iyong anak. Pagtawag ni minamahal, sumagot si Sister Linda Tolentino na dati ng patay, Putrides, 3 araw ng patay. Nag-iyak. Mami, sabi nila, ako'y patay na. Pumunta ang kanyang asawa, John Tolentino, linihan siya. Bigla siyang bumangon. At karakadaka, pumunta sa Pilipinas. Pumunta doon sa Mabuhay Feeds, tapat ni Brother Gomez. Doon ako nagpa-fasting for 15 days. Humarap sa akin, after 1 week, kasi bumangon sa mga patay. Kinuhang bandana, kalbo siya. Wala siyang buhok. Paglihan ko sa kanya, dahil kanyang sakit ay cancer of the brain. Paglihan ko sa kanya, tumba siya slim. Pagbago niya, ako'y magaling na. Nag-iyak, magaling na. Amen. Praise the Lord. After 2 months, December na yon, nagpadala ng isang botelya o isang bote na coffee. Medyo on trial pa kami noon. Sabi ko, Sister Linde, napakakuripot naman. Akala ko magpadala ng $1,000. Lahat pagsabi, praise the Lord. After 2 years, dumating ka Sundo, sa Novaliches. Doon na pala kayo sa, lumipat na kami sa Sabarte. Sinundo kami, pumunta ka sa Limiri, ang kanyang buhok ay mahaba na. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Nung nabuhay, ang patay, anak ng biyuda,
Sinabi ng byuda, by this prophet Elijah, I believe you are a man of God, and that the word of the Lord in their mouth is truth. Sa 2 Kings, chapter 5, verse 15, sinaaman na kitongin, gumaling ka ng kitong sa pamagitan ng prophet Elisha. Nung gumaling siya sa kitong niya, dahil galing siya sa mga hospital, sa may simbahan ng Syria, doon kay Baal, kung saan sa mga batot, simintot, kahoy, mga ginto na mga revolto, lumuhod siya ng lumuhod, nagsimba ang general na kitungin. Walang kagalingan, hindi gumaling. Isang alipin na galing sa Israel, nagsabi sa kanya, kanyang asawa, bakit hindi mo sabihin sa iyong asawa pumunta sa Israel? Mayroon doon propeta. Pumunta min mahal doon sa Israel, nagdala ng ilang daang kilong ginto upang ibigay sa prophet ang ginto para lang gumaling siya sa kanyang kitong. Nung pumunta roon, hindi nga siya tinignan ng propeta. Inutusan niya si Gehazi. Gehazi, sabihin mo kay General Naaman, lumubog siya sa Jordan ng 7 beses. Ang galit ng general, ano? Ako? Lulubog sa putikang Jordan? Why not in Ababa and Parmar, the rivers of Damascus? Malinis yun doon. Akala ko pa naman harap siya sa akin at sabihin niya, gumaling ka. Sabi ng mga sundalo niya, Panginoon, kung sinabi ng propeta, lumubog ka sa Jordan, kahit marumi, sundin mo dahil gagaling ka. Aba, natauhan ng general. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Lumubog 7 beses. Ika-7 beses, ang kanang kitong nawala, luminis ang kanang katawan. 2 Kings, chapter 5, verse 15 up to 6 to 18. Kindly, pakibilis. Sa sulat ng Ikalawang Hari, Kabanatang 5, 15 hanggang 18. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya at naparaon, at tumayo sa harap niya at siya ay nagsabi, narito, ngayon, aking talastas, na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob na iyong lingkod. Ngunit kanyang sinabi, buhay ang Panginoon, na nakatayo ako sa harap niya, wala akong tatanggapin. At ipinilit niya sa kanyang kunin, ngunit siya ay tumanggi. At sinabi ni Naaman, kung hindi, isinasamo ko pa sa iyo, nabigyan ko ang iyong lingkod ng lupang mapapasan ng 2 mula, sapagkat ang iyong lingkod, buhat ngayon, ay hindi maghahandog ng handog ni susunugin o hain man sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. Amen! Amen! Lahat mo sabi, praise the Lord! Pag ikaw'y nagpuri sa mahal na Panginoon, sundin natin yung sinasabi niya, shout with a voice of triumph, malakas, upang ang mga demonyo tatakas. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Tuloy pa, isa pa. One scripture. Tuloy. Sa bagay na ito, ay patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod. Pagka ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Rimnon upang sumamba roon, at siya ay umagapay sa aking kamay, at ako ay umukod sa bahay ni Rimnon. Pagyukod ko sa bahay ni Rimnon, na patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanya, ikaw ay umaong payapa. Sa gayon ay nilisan niya siya ng may agwat na kaunti. Lahat pagsabi, praise the Lord. Minamahal, ang inyong narinig na salita, hindi lang salita kundi kasama ang kapangyarihan at kaligtasan, pagpapala at buhay na walang hanggan. Mayroon kayong mga marinig, ginagamit ni Satanas sa radio, television, sasabihin sa inyo, gayahin yung sinabi ko, rito minamahal, walang Diyos sa Israel,
Walang Diyos sa buong daigdig kundi sa Israel lamang. Sasabihin mo, tingnan mo, walang Diyos kundi nasa Israel lang. Tingnan mo, sisira na agad yung pananampalataya. Sasabihin, lahat sa Jesus Miracle Crusade Ministry walang gumaling. Binabayaran ko raw. Ang ilang milyon dito, nagsigaling aking binabayaran. Sana ko manguha ng pira. Hallelujah! Lahat mong sabi, praise the Lord! Minamahal, para makita ng mga paniranda mo, ayaw maniwala sa Ebanghelyo, ayaw ng langit, gusto ng impyerno, gusto kayo idamay. Ang lahat gumaling dito, itaas magkamay. Amen! Ang lahat gumaling sumigaw, hallelujah! Praise the Lord! Hanggang LRT, nandoon ang kapatid na nagsigaling. Sa LRT hanggang doon yan, sumigaw kayo, praise the Lord! Lahat pag sabi, praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras ang karamdaman mo, aalis o ang iyong kasalanan na patawad. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Roma 6:23, ang kabila ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Sa oras mapatawad ka sa iyong kasalanan, ang karamdaman mo, kitong, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, AIDS, leprosy, lahat ng uri ng karamdaman na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Lahat ay gagaling dito, hindi lang sabay-sabay. Mayroon din kulang na pananampalataya, gagaling after 15 days, after 1 month. Mayroon naman mamaya, kahit anong karamdaman, gagaling na mamaya sa pangalan ni Jesus. Ang mga baguhan, gagaling na. Depende sa pananampalataya. Amen? Lahat pagsabi, praise the Lord. Tingnan namin mahal ang leksyon dito. Kaya naging general, dahil napakatalino. Very wise and very practical. Nung nakita niya, sumunod siya sa man of God, sa prophet of God, lumubog siya sa Jordan, bagaman ayaw niya, ang kanang kitong karakadaka na alis, pinagaling ang mabait na Diyos. Sabi niya, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Ang Israel, ngayon, tinanggihan ang mabait na Diyos. Ang tunay na mga Israelites, lahat yung na-born again Christians, spiritual Israelites, nagtanggap kay Kristo. Amen! Lahat po sabi, praise the Lord, hallelujah! Sa tunay na mga anak ng mabait na Diyos, nandoon ang presensya ng mabait na Diyos, nandoon himala, kapangyarihan, kakalakan ka po yung pagbabago. Kalutasan sa mga problema, himala, katakot-takot na himala, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa Jesus Miracle Crusade Ministry, hindi lamang 100 ang binuhay dito ng mga patay sa pangalan ni Jesus. Lahat pagsabi, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Imagine, si Brother in 1991, Brother Arnel Punelo, nalaglag 31 feet sa YDMC, Rotunda. Nandun mga doktor, testigo. UDMC. Nakakabit ang streamer, mga alas 5 o alas 6 ng umaga. Dahil magdamag sila nagkabit streamers. 1991 crusade. Binalikan ni Brother Punelo, Arnel, kung bakit ba naman nagdala sila ng alambre? Isang di pa lang, o kalating di pa, o isang di pa. Hinigop siya, hinigop. Dahil kasi laki ng, ganito ang kuryente. Yung 34,500 volts, hinigop siya. Pag higop sa kanya, nahawakan din yung malaking voltahe na kuryente. Pumutok ang transformer.
Nagkaroon ng brownout, pati sa ospital. UDMC wala nang ilaw. Bagsak si Brother Arnel. Hindi kada bumagsak doon sa flat na simento. Tumama ka ng ulo sa pader. You can just imagine sa pader tumama. Kahit hindi na mamatay sa kurente, mamatay na doon siya kahit 31 feet. Yung panirang damo, nakampo ng hari ng kadiliman, para sirain yung panapataya, na sa TV at radio, sabihin sa'yo, mayroon daw poste na 31 feet. Minumahal magugulo siya. Gaano pala ito ka? Yung mga aral na ng katotohanan. Ito halos 31 feet ito lang. Oh. Yung mga poste patungong bataan, yung tatas doon, umaabot halos doon na 80 feet. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pupunta raw siya. Titingnan niya. O nasaan yung mga sugat sa ulo? Ang ulo tinitingnan. Hindi tinignan yung braso na wala ang mga laman. Na wala ang mga laman, halos buto na lang tira. Ito butas-butas ng kuryente. Butas-butas. Biro mo, sabi ng mga doktor, after prayer, pag nanalangin ako, kadaka nabuhay. Nung sa bahay ako nanalangin, nabuhay si Brother Arnel. Sabi ng mga doktor, patay na yan maitim. Lutong-luto eh. Parang yung, kuhan ba ng puwit ng kaldero na linuluto sa uling ang ginagamit. Sabi ng mga doktor, kahit nabuhay yan, pero ang mga organs niyan, ang puso, atay, lahat, bituka, durog-durog. Lumabas ang kurinti at sa kanyang mga buto, butas-butas. Sabi niya, after 1 day patayan, ang gulat nila, after 2 weeks, naglakad. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! By Herm. Nasaan yan? Pakita mo, our beloved Bishop Roger Arienda at our beloved pastors diyan, mga kasama niya. Pakita mo sa litrato ni Brother Arnel Pionelo. Brother Herm, kunin mo ang mga pictures. Ngayon, mahal, sa verse 16, 17, bago palibin, mahal, nung bumagsak si Brother Arnel, nakita niya ang katawan, binubuhat ng mga workers patungo sa UDMC. Sabi ng mga doktor, wala na, patay na. Patay na. Yung pala ay nasa harap na siya ng trono ng mabait na Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya, anak, hindi ka kasi nag-iingat. Bumalik ka sa lupa. Sabihin mo sa pastor mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Minamahal, narinig niya ang makanta natin dito, ang iba. Kinakanta ng mga anghel sa langit. Ang mga Kristiyano na doon sa langit. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ng mahal Panginoon, ayaw ko na bumalik. Bumalik ka, anak. Bumalik ka. Pagbalik, after prayer, karakadaka kasi nabuhay. Amen! Lahat kong sabi, praise the Lord! Hallelujah! Acts 3:23. Maraming nagtanong, ang mahal na Panginoon, sino ang pastor? Sabi ng mabait na Diyos, buksan mo ang Biblia. Acts 3:23. Kylie, read it. Sa aklat ng mga gawa, kabanatang 3, talatang 23. Umpisa sa 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo ay sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Lahat pagsabi, praise the Lord! Maraming naniwala, dying na. Mismo patay na. Naniwala mong pamilya. After prayer, bumangon ng patay. Lahat sila naligtas. Naniwala. Amen! Praise the Lord! Hallelujah!
naligtas na sa pisikal na kamatayan, naligtas na, ligtas pa rin sa spiritual na kamatayan, magmamana pa ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Marami sa Mindanao, sa Butuan, sa Agusan, Cotabato, habang nagsilta ko sa TV, sabi ng mga pastor, bulaang propeta, huwag kayo maniwala, karakadaka na baliw, napunta sa mental hospital. Paglabas sa hospital, napunta sa Munti, Tirilbing, Parusa. Isang nabartulina, drug-addict, baliw na, grabe, sobrang pagka-drug-addict. Lumalaban sa mga pulis. Bata siya ng kapitan ng Cebu ng pulis doon. Binibigyan siya ng maraming mga drugs doon, kanya kinukuha. Nabalaw siya. Nung nabalaw na siya, pinahuli siya ng kapitan. Hindi ba huli-huli? Maraming mga pulis, mga doktor. Nung siya ay nahawakan na injeksyonan, siya ay pinunta doon sa ilalim, parang Bartolina madilim, siya ay ginapos. Naalala niya ang kanyang mama, nagsabi, sa Jesus Miracle Crusade Ministry, ang mga drug addict ay napapalaya, gumagaling makaramdaman. Tumawag ka sa Diyos ng Jesus Crusade. Hindi to Jesus Crusade de Almeida, kundi kay Dearest Jesus Crusade. Wala ibang pasalamatan, purihin ko ng Diyos lamang, si Kristo Jesus, ang buhay, ang daan, ang katotohanan. Minamahal, siya nakagapos, siya nanalangin, siya nagtatauhan na. Mahal na Panginoon, kung totoo ang sinabi ng mama ko, iligtas mo ako. Ako'y maglilingkod sa iyo. Dumating, minamahal, ang ilaw. Pagkatapos, biglang naging tao. Pagkakita, minamahal, ako tumawad sa kanya. Karakadaka na wala ka ng gapos. Pagkatahirap pagka, patay ka na magkadagadik na wala. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kami na mahal, laking ginigilin mga kababayan. Bakit naging drug addict mga anak ninyo? Ating minamahal mga kababayan. Kapag mga drug addict, ilang milyon, lahat ay magbangkaruta, mawala ng hanap buhay. Wala ka nang gagawin kundi bantayan mga anak ninyo na drug addict, naggumon sa drugs. Hindi kailangan ng reliyon. Ang kailangan ay si Kristo. Na nagsasabi, do you have any heartbreaking problems? Beyond your power to resist, to solve, come unto me. You that are heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For me, I'm meek and lowly in heart, and I'll give rest unto your souls. Bigyan ka ng kapahingaan. Ilang daan libo ang mga drug addict dito, napalaya sa drug addiction. Mga NPA, mga komunista, drug menace, be destructive. Pero sa onslaught, sa kapangyarihan ng drug lords, i-compare sa communism at terrorism, wala mag 10%. Buong daigdig nanginig sa takot sa komunismo, sa terrorismo. Mayroon ba mga drug lords? Mayroon ba mga politiko na lumaban sa komunismo, sa terrorismo, para mapalaya ating mga minamahal kababayan, upang matanggap ang pangaral ng katotohanan, upang mapalaya sa kasalanan, sa drug addiction, ating giniginaw ng kababayan, upang sila'y mamulat sa katotohanan at pagmamana ng buhay na walang hanggang. Wala! Wala! Marami nang nagtakbuhan ng mga public officials sa Amerika, natakot sa komunismo. Bumalik ako sa Pilipinas, 1987.
Tapos ang kusada dito ay bumalik na roon. Sabi ni Mami Murillo, mga 86 years old na sister, sabi sa akin, mahal na pastor, ang mahal na Panginoon nag-utos na magkusada ka sa Luita. Paano mo Mami natiyak? Ang mahal na Panginoon nagsabi sa iyo. Nung linggo, dumating ang mama puti ang damit. Ako'y pinaluhod. Pagluhod ko, sabi niya, nakita ko mga butas sa kanyang paa at kamay. Pagkatapos sinabi sa akin, nawala, isang segundo nawala sa kanyang harap. Sabi ko, Diyos nga, ang mabait na Diyos ang sabi. Ang mga tao sa buong mundo nang inig. Wala silang alilangan. Maagaw na ng komunismo ang buong daigdig. Pinaskuhan ko sa mga streamers. Ilang daan. Nagpaprint ako. Nilagay sa mga dyaryo. Do not believe in communism. Communism is Satanism. Sa radyo ng bayan, nag-announce, milyon ang dadalo sa krusada. Sabi ng mga rebelde sa mga bundok, sila'y bababa, sila'y pupunta sa krusada. Milyon sa bababa. Tingnan kung gaano katotoo. Minamahal, ako'y natakot konti. Nagsalita ang mabait na din sa akin, my son, fear not. Go face them, I'm with you. Amen! Praise the Lord! Minamahal, walang mga drug lords. Kung sino ginagamit ng kalaban ng Diyos, makapigil sa pangaral ng makapangyarihang Ebanghelyo ni Kristo, the power of God unto salvation, upang lahat magkatanggap kay Kristo, akit sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. No one can tie us down, no one can overcome us, but we can overcome them by the power of the living God that He has given us the spirit of power and the spirit of love. Hallelujah! Let us say, praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Ang nasa atin ay kapangyarihan, ang Diyos ay nasa atin. Pag ikaw ay nagkulang sa prayer, namatay ka, karakada ka, pagpikit mo sa kamatayan, pagdilat mo, nasa piling ka ng mawita din sa langit. So you have nothing to lose, but everything to gain. For in death there is victory. For according to our beloved Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. Amen! Lahat pagsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ilang beses kami nagkusada sa Bataan, 2 times Baguio, sunod-sunod. Nandoon, surrounded kami ng mga NPA. Hawak-hawak ng mga Armalite. Sabi ni beloved Major Nugget, beloved Colonel Caceres, mga pastor, surrounded tayo ng mga NPA. May mga Armalite, may mga Granada. Minamahal, you can just imagine, grabe ang pag-ibig ng mabait na Diyos. Utusan kami, manalangin, umabot ang 40 days, hindi kakain, para pagpanalangin namin, gagaling kahit sino. Kahit NP ka, komunista ka, rebelde ka, iniibig ka ng Diyos. We love you. Dahil ang Diyos ay pag-ibig na sa aming puso, iniibig lahat ng mga tao upang sila akit sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ang hindi iniibig ng mabait na Diyos, ang kasalanan. Ang lahat ng tao ay iniibig ng mabait na Diyos. Kahit yung mga drug lords, iniibig ng mabait na Diyos yan. Drug lords, pagtakapin si Kristo, hindi na ibigin sa lapi, hindi ka na magbibinta ng gamot, napakamahal, hanggang sa mabankrupt ang buong Pilipinas, wala na magtatrabaho. Mga drug-addict ang mga anak, sino ba magtatrabaho? Mababaliw na. Walang gagawin ng mga magulang, kundi magbantay sa mga anak nila ng drug-addict. Kung anong maipon na kayamanan, ibibigay sa mga drug lords. Sino nagpahirap sa atin? Hindi yan sila. Ginagamit ni Satanas yan upang lahat tayo pupunta sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Ngunit ang Ebanghelyo ni Kristo ay malakas
Greater is He that is in us than he that is in the world. Satan is weak and weakest, but our dear Jesus is greater than Satan. He is in us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan mo, gaano kahalaga ng kaligtasan sa our dear beloved Bishop Roger Arinda, our beloved pastor, yung nanaginip na will take dominion, nagbigay sa kanya ng minsayang mabait na Diyos, will take dominion. The Christians will take over throughout the world. That is in Daniel, dagdagan pa, chapter 20, verse 27. Kanina, 20 to 23, nasa, minamahal, Fourth Kingdom, the Roman Empire. Ginamit yung reporto ni King Nebuchadnezzar galing sa Babylon, dinala sa Roma. Ang mga hari doon, ibig nila magpakadiyos. Na kung ang Diyos nila, reporto nila ng tao, mas dakila sila kaysa Diyos. Sabi, ang aking mga reporto, ginto. Lumulan mga tao, sila may gawa. Di mas grabe sila? Di na mga demonic. O demonic yung mga emperor Nebuchadnezzar, dindaya mata sa buong mundo. Ito ay inimbris ng Roma, the Fourth Universal Kingdom. 2,000 years, nag-hari sa buong mundo, the Fourth Universal Kingdom. Ang second ay Titus. First, Babylon, under Alexander the Great. Third, Alexander the Great. First, King Nebuchadnezzar. Titus of Persia, Darius the Great. Sa second kingdom, third kingdom, Alexander the Great. Fourth kingdom, the Roman Empire. Maraming mga nero, mga kings na malupit, pinagkakain ng mga Kristiyano sa tigre at wala silang kapangyarihan. Hindi pa sila nakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Nasa Matthew chapter 11, verse 11, wala pa sila sa karera ng Diyos. Salamat sa atin, minamahal. Tayo'y walang kwenta mga demonyo sa atin. Tatakas sa pangalan ni Jesus. We belong to the kingdom of God. The fifth kingdom. The fifth universal kingdom. Well, Christians will reign anytime now. Kaya huwag kayo malungkot. Ang managyabang, nagpapahirap sa mga Kristiyano. Sinabi na, hulihin daw mga Kristiyano. Pigilan mabuno ang Christians. Oh, that is baloney. Oh, you cannot fight against God. In this night, our loving God will snatch your life and throw you into hell, where worms died not and fire is never quenched. Karagandakay tabog ka sa impyerno kapag hindi ka magsisi tanggap si Kristo at maglingkod sa pamitan Diyos. Ngayon din, ang lahat ng giyabang na kaya supilin, kaya handagan ang ibang ng Kristo, kaya nanagip, kaya kakabili, lahat kaya mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Ayon sa visions, bumiyak ang lupa, ang lahat ng hindi liniwala sa Panginoon Kristo, linamon ng bangin 1 kilometro ang lapad. Malapit na. Nasa Revelation 16, verse 9, 15, and 20. There will be lindol. Bago maglindol, minamahal, ng mapinang bundok. Kayo lahat, ako, ikaw, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 up to 17. Kukunin mo pita Diyos dahil sa langit buhay, hindi dahil sa libigan. Buhay dahil sa langit upang magmana ng buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat na nakatanggap ng Espiritu ni Kristo ng mga Panginoon, dumadalo ang sumasamba sa mga Panginoon. Kyle, read it. Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 9, 15, 18 hanggang 20. At nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya iluwalatiin. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw.
Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. At nagkaroon ng makidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula na magkaroon ng tao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alala sa paningin ng Diyos upang siya ay bigyan ng inumin ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Lahat pagsabi, praise the Lord. Malakas pa naman, malakas. Praise the Lord, hallelujah! Minamahal, Revelation, 2 Kings, chapter 5, verse 17 and 18, nung nakita ni General Naaman ang kanang kitong nawala nung siya inutusan ng propeta na maligo sa tubig ng Jordan. Sabi niya, mula ngayon, hindi na kununod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay isa, nasa langit, nagpapagaling ng kitong. Amen? Matthew 11, verse 1 to 4. Nagtanong si John the Baptist, inutusan ng dalawang messengers, itanong mo sa mahal na Panginoon kung sino siya. Sumagot ang mahal na Panginoon. Sinagot niya yung hindi pagkagawa ni Satanas. Sabihin mo ka dyan, ang mga bulag na kakita, mga pilay na kalakad, mga kitungin na linis dito. Lahat pagsabi, praise the Lord. Ang Ebanghelyo na ipangaral sa mga mapakumbaba, sa mga humble, sa mga mahirap. Kaya mapalad kayo minmahal. Mahirap ka dito, ngunit sa langit ikay mayaman bilang Kristiyanong anak ng mabait na Diyos na pagbana ng buhay na walang hanggan. Amen? Lahat pagsabi, praise the Lord. Sabi niya, ni General Naaman, patawarin ako. Kung ang aking kamay ipatong ko sa shoulder ng hari ng Assyria habang siya nanalangin kay Rimnon. Imagine mo, mahal, manalangin lang ang hari doon kay Rimnon na batot simintot kahoy na Diyos-Diyosan, Ribolto, humingi na patawad. Hindi siya nanalangin, ang hari lang. Kanyang alalayan lang ang hari, na mula raw doon, nakita ng himala, di walang himala, walang katugunan sa kanyang panalangin sa mga simbahan ng Syria. Wala. Ilang daang simbahan na pinuntahan niya sa Syria, walang nangyari. Nung doon sa propeta, karakadaka ang kitong niya ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Sa Jesus Crusade, Acts 10:58, we know how Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost, casting out demons, healing the oppressed because God was with him. He was doing good because God was with him. We are doing good. Ang mga bulag na kakita dito, mga pilay na kalakad, mga kitungin nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Because Jesus is crusading. Amen. He is crusading against the works of Satan, against drug addiction, against sickness and disease. Laban sa kasalanan, ginagawa ng Diablo. Dahil ang kasalanan ang magdala tayo sa atin doon sa apoy ng impyerno. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Di namulat ang general, mga sundalo, buong Syria namulat. Na ang Diyos pala hindi nakikita. Ang Diyos ay nasa atin, sa puso ng mapakumbaba. Naniwala sa Panginoon Kristo, nasa langit ang Diyos, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa 2 Kings, the last, chapter 6, verse 15 up to 17, kindly read it. Si Prophet Elisha ay hulihin ng mga sundalong milyon galing sa Syria. Ang propeta pa'y natakot ni Katiting? Wala. Hindi natakot dahil si servant of God. Tayo, mga anak ng Diyos, matakot ka. Mas matapang ka kay Prophet Elijah. Pero ang katapangan mo, hindi courage, hindi ka makipag-away. Ang kalaban mo siya Satanas, demonyo. Kung may tao ginagamit ka Satanas, lalo na hindi ka matatakot. Hindi ka offensive, kaya defensive love. Paglapit sa'yo, kahit ilang milyon. Sa pangalan ni Jesus, mabulag kayo lahat. Bulagin sila! Hallelujah! Lulod-lod yan, iyak-iyak. Kapatid, patawarin mo po ako. Iyak-iyak. Ang dami nangyari dito. Nag-iyak.
Yung mga hold upper, mga mahigit 10 doon sa bus. Hold up na. Sabi na nga, lumapit na. Revolver. Sino kapatid yan? Sa'yo kapatid, dito ba yan? Tinutukan ng baril. Kinampira mo? Hindi. Hallelujah! Praise the Lord! Manigas ka lahat! Nanigas mo lahat! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Nagmamakaawa. Hindi na kami uli. Talaga hindi na. Ayan, pinakawalan. Mawala na. Lumambot kayo sa pangalan ni Jesus. Nagsilambot. Brother Jerry Murillo, nandito ba? Binaril mga hadaper. Kinawapir niya, ayaw ibigay. Tinamaan. Sa lakas ng bala. Hindi tumalab. Si Brother Jerry natumba. Ang kanyang balatang tinablan. Dumugo kaunti. Ano nangyari? Kinabukasan, ang lahat ng hold up, patay lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sino katakutan mong demonyo? Kung hindi mo katakan, hindi mo katakot, ang tao ba? Walang drug lords makatakot sa iyo! Rejoice! Because you are a child of God. Amen! Lahat magsabihin, praise the Lord! Hallelujah! Kyle, read it. Ay, dito si Brother Jerry Borelio. Nandito ah. Ayan. Nandito sa Biblia. Tama na baril. Mikrofon. 38 at sa shotgun. O hindi, boy, pakita mo. O yan, point blank. 1 foot and a half lang. 1 foot and a half lang. Grabe ha. Halos matumba, ang lakas sa bala. Ang lakas. O, tingnan mo. O, anong nangyari sa mga... Bakit ka binaril? Bakit ka binaril? Hinulap ka. Praise the Lord po, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Diretso. Tunay po mga minamahal, nang harangin po ako ng 2 hold-upper. Sumigaw lamang po mga minamahal ng Hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal, ako po'y binaril ng kalibre 38. Ngunit sa'y malanak ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po hindi po tumalab ang bala sa aking dibdib. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po mga minamahal, sa lakas ng tama ng bala sa aking dibdib, ako po'y tumilapon mga minamahal. Ngunit laking gulat ko po mga minamahal, nang aking makita ang tama sa aking dibdib, tunay po, hindi po tumalab mga minamahal. At pagsigaw ko po ng Hallelujah, praise the Lord, ang mga hold-upper po, tumakbo po sila mga minamahal, papalayo sa akin mga minamahal. At laking gulat ko po mga minamahal, makalipas po ng mga ilang araw, ang bumaril po sa akin, sila po ay mga namatay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan sa Isaiah 54 verse 17, walang sandata sa balatang lupa. Magtagumpay laban sa iyo pag si Kristo katuwiran na sa iyo. Amen. Lahat pong sabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly, 2 Kings chapter 6, verse 15 up to 17. Kindly read it. Ikalawang mga hari, Kapitulo 6, talatang 15 hanggang 17. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas, narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, "Saba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin?" At siya'y sumagot, "Huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila." At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ng kanyang mga mata upang siya'y makakita." At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Tuloy. Talatang Puro 18. pala. Puro ng mga anghel. Kaya sabi ng Biblia, the angels of the Lord encampeth the righteous. Pag ang Kristo ay nasa iyo, ikaw'y matuwid. You are a righteous child of God. Ang mga anghel ng mabait Diyos ay millions nagpapatay sa atin. Amen. Sino mga demoni magtagumpay sa atin? Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Kindly. Talatang 18. At nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito." At kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. At sinabi ni Eliseo sa kanila, "Hindi ito ang daan o ang bayan man. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa lalaki na inyong hinahanap." At kanyang pinatnubayan sila hanggang sa Samaria. At nangyari, nang sila'y magsidating sa Samaria, na sinabi ni Eliseo, "Panginoon, idilat mo ang mga mata ng mga lalaking ito upang sila'y makakita." At idinilat ng Panginoon ang kanilang mga mata at sila'y nakakita. At narito sila'y nasa gitna ng Samaria.
At sinabi ng hari ng Israel kay Eliseo, nang makita niya sila, Ama ko, sasaktan ko ba sila? Sasaktan ko ba sila? At siya'y sumagot, huwag mong sasaktan sila. Sasaktan mo ba ang iyong binihag ng iyong tabak at ng iyong Sabi, puso? praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. O, tingnan mo ang mayabang na sundalo ng Syria. Huli ng propeta walang kasalanan, dinulagan sila. Sa halip na si Prophet Elisha, ang aresto nila, silang na-aresto ng bulag lahat. Sa New Testament, gano'ng kapangyarihan ng mga preacher? Acts 13, verse 7 at 11. Isang araw, ang sorcerer, false prophet na si Elimas, sinira ang Ebanghelyo, ang pananampalataya ng isang proconsul. So kung kimaniwala niya, di totoo yan. Sabi ni Beloved Paul, Saul of Tarsus, sa ginawa mo yan, nakademonyahan, mabulag ka. Karakadaka na bulag si Elimas. Henry. Ang mga gawa, Kapitulo 13, talatang 7 hanggang 11. Nakasama ng proconsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo na minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat si Elimas na manggagaway sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kanyang pangalan ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang proconsul. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata at sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. At ngayon, narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka ni hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon. At pagdakay nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman at siya'y napalibot na humahanap ng kanyang aakay sa kamay. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Walang makapagsabi, ititigil ang mga born-again Christian sa pangaral Ebanghelyo. Even 1%, I will not believe it, I will not accept it. Hindi ko tatanggapin at hindi kami naniwala sa ginawa ni San Pablo, ni Prophet Elisha, lahat ng kalaban ng Ebanghelyo ni Kristo, ibig hadlangan, sinisira ang Ebanghelyo ni Kristo, nag-iisip ng masama. Right now, I decree, kayo mabubulag sa pangalan ni Jesus. Drug lords, suspected supporters of drug lords, you will not rule in our country. You cannot rule like command and decree in the name of Jesus. Kasta, lumayas kayo sa Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Bago lahat ng matao, bigyan ng galit ng mabait na Diyos sa puso nila at kayo'y pupuntahan at magugutom. Nagkagutom sa Pilipinas, naalipin ang drug addiction ng drug menace. Kayo'y kakainin buhay. Kakainin ko buhay ng mga tao sa bansang Pilipinas. Pati mga sundalo, mga generals, mga colonels, mga captains, lahat mga sundalo, mga pulis, lalaban sa inyo. Ano yung ginagawa? Katimunyan. Hallelujah. Ay bahay ni Satan. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga pastor, lahat sabihin ang sinabi ko. In the name of Jesus, hallelujah. I can decree, in the name of Jesus, all demons will flee. Kasama from the country, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Habang may panahon pa, makakuha kayo mga visa ninyo, lumayas sa Pilipinas. Hindi nyo kaya palayasin ang matunay na born-again Christians. Amen! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Victory is yours! Hallelujah! Victory is ours! Victory is ours! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, as many as receive Him, give them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. If you receive the Spirit of the living God, you become powerful, more than conqueror. You are more than Alexander the Great.
Alexander the Great conquered the world with only 21,000 soldiers. Prophet Elisha, Prophet Elijah. Millions were conquered by them, by the power of the living God. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Pero hindi sila offensive. Sila nagtatanggol sa sarili lamang. Nakita mo si Samson? Isang tulak niya ang palasyo, almost 4,000 napatay niya. Pero ngayon, hindi tayo papatay. Tayo'y bubulag lamang upang ang mga bulag na didilat sa katotohanan. Amen! Praise the Lord! Si Elimas na sorcerer, false prophet, dumilat sa katotohanan. Nga may kapangyarihan para mga men of God. Amen! Amen and amen! Let's become praise the Lord! Hallelujah! Receive the Spirit of the living God. Come to the front. Let may cancer, mga bulag, mga pilay. Let ako rin ang karamdaman. Pag kayo maglingkod sa mabait na Diyos, tagapin ninyo on the air, throughout the world. Receive, oh, there's Jesus, your Savior and Redeemer. In Asia, Europe, and America. Throughout the world, in Russia. In Soviet Union, in our country. Believe and receive. Till, oh, there's Jesus. There's Jesus, I believe in thee. I accept you as my Savior. Save me, Lord, for my heartbreaking problems, from my weaknesses, from my sins. I need you as my Savior. Save me, O Lord. I need you, my dearest Jesus. Come unto me, my dearest Jesus. And sing the song, Come unto Jesus, dearest Jesus. Rend your heart with a godly repentance. Lahat sa mga bahay ninyo, buong Metro Manila, come unto Jesus. Bago maglindol, lumapit na kayo. Bago ang parusa, lumapit na kayo sa pangalan ni Jesus.
kababayan, to ating minamahal na mga kababayan dito sa Bandera. And then adults, choir members, sisters, yung mga walang assignment dyan sa crowd. Walang assignment sa crowd, please come over, singles choir member, pastoral workers sa walang assignment dyan sa crowd. Huwag iwanan na inyong mga assignment dyan sa crowd, kanila yung mga walang duty, walang inaasikaso, please come over para mag-alalay dito sa ating minamahal na mga kababayan dito sa may bandang harap. God bless. Hallelujah. Hallelujah. Dearest Jesus loves you. He suffered and died for you. He can grant you the priceless gift. Hallelujah. Hallelujah. Get life in heaven. Amen. Hallelujah. God, have mercy upon them, Lord. Receive them, pray, Lord. The power of God is not demons and sicknesses. Hallelujah. Pakimanage lang paglagay ng aisles, mga 4-5 aisles dito sa harap. Group leaders nga nila pakimanage paglagay ng aisles para hindi sila mahirapan. 2 hanggang 4 na aisles ang gagawin natin. Choir members. Gumawa kayo ng aisles. Kaliwa, facing the stage, move lang ang crowd para magawa natin ang aisles. Masyadong masikip. Move lang sa bandang kaliwa. Pakimanage lang yung pag-move sa bandang kaliwa. Sa kaliwa po. Minamahal, Move lang. tanggapin ninyo sa harapan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang buhay. Hallelujah. Lahat kayo nakarinig, humabol kayo bago maglindol. Bago maglindol, bago magkrapyo, humabol kayo. Lahat ay pagpapala. Brother Alex, okay na. Lahat Okay na. May ay buhay na walang hanggan. Sa minamabait na Diyos ay magkamtan ninyo. Lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise Jesus the Lord. Hallelujah, praise Jesus the Lord. Ito lang sa natin sa pagpasok mo sa worship ng Kapit kamay kayo para yung aisles mananatili. Kapit kamay. Isang tao lang pagtulog-tulog. and worship the beauty of holiness, this Jesus, our loving and loving Savior, how sweet is love, how great the wire, oh, and our God, of excellent mercy and compassion, and oh, great love and charity, every sad worship and sweet, every slice sweet and holiness. Hallelujah, we are nothing but our mindful cross, no one transcendent to the heavenless. Hallelujah, glory, we glorify the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Habol Bimal, come to this Jesus. Palabasin niyo may wheelchair dito sa harap. Your life today. Palabasin niya, brothers
Praise the Lord. Sumigaw ng malakas. Oh, dearest, for our dearest Jesus. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minamahal, ang lahat ng sumasama sa amin sa krusada, ang kanilang pananampalataya, tumaas ng tumaas. That's right. Amen. Hallelujah. Major Nugget, Yes. beloved Amen. Brother Frank, That's right. beloved Brother Bernard, beloved Colonel Caceres, nandoon, minamahal, sa Balanga, alas 7 ng gabi, nagbagyo. Nandoon mga MP, surrounded kami, minamahal. Sabi ko, minamahal, ng mga MP, titigil ang bagyo ito. Nanalangin po kami. Sa pangalan ni Jesus, ulan, bagyo, hangin, tigil sa pangalan ni Jesus. 1, 2, 3, 4. Paggamit ng 10 seconds, nako. Titigil ang bagyo ito. Nanalangin po kami. Sa pangalan ni Jesus, ulan, bagyo, hangin, tigil sa pangalan ni Jesus. 1, 2, 3, 4. Paggamit ng 10 seconds, nako, karagadaka, lumitaw ang buwan. Lumabas ang buwan at mga bituin. Hallelujah! Medyo ako'y nainis kaunti dahil minibilo babaril na ako walang ginawa ko ni palayasan mga demo ng kitong, cancer, gagaling sila, pag-ibig ang dala. Ang aming gastos katakot-takot. Sabi, kayo mga NP, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Nagsilayas! Nagsilayas. Kinabukasan bumalik, nagpapanalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Ano nangyari? Nagkumberte, nagpa-pray sila. Sabi ni Mami Mercy, mga NP yan Paano mo nakilala? Sa amin yan Sa amin ang tumitir yan Ang aking baboy, kaya may pigiri. Every week, dalawang kinakatay nila, kaya nabangkrap ang aking pigiri. Isinanla ang pigiri. Almost 4 hectares. Hindi naman, ako ni Mami, hindi matubos. Ako tumubos. Kaya doon ang aming rest house. Aming rest house. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ni beloved General Almonte. Oh, hallelujah. Si beloved Pastor Almeida, doon siya nag-rest house. Kahit ako pumunta roon 2 batalyon muna po nahin ko noon bago ako pumunta roon Praise the Lord. Ngunit, million nag-anghel. Mga anghel nagbabantay sa atin. Amen! 1987, Salonita, January. Nandoon, 2,000. Mga NP, mga komunista nandoon. Ako'y barilin na nila. Pag panalangin ko, ayaw ko, ano nakita nila minamahal. Mayroong huwag galing sa langit. Dinakluban ako. Primerong baril sa Tarlac, Santa Rita. Ang nanguna si Brother Relindo, nakumbirti na dito. Siya nanguna doon. Paghudyat niya. Sabi, pagpipikit ang mga mata niyan. Taas ang kamay ko. Tiragan. 33 sila. 10, baril 10, walang pumutok. Sunod 10, walang pumutok. Sunod 10, walang pumutok. Nako, hallelujah. Praise the Lord. Ang ibig na katumbahan. Ang galit nila. Umuwi sa Santa Rita, pinaputok mga baril nila. Lahat pumutok. Akala na sira. Grabe. Nakumberte sila, minamahal. Halos lahat nakumberte. Amen. Lahat mo sa praise the Lord. Hallelujah. After 2 years, babalik sa akin. Sabi ng MP, balikan natin si Pastor Almeida. Kalin nyo, samahan mo kami. Sabi naman, mag-pray muna ako. Ang aming pinakasapil sa Santa Rita. Yumanig, lumindol, nagkatubuhan mga MP, takbuhan sila. Sabi, pagkakataon lang yan. After 1 week, bumalik uli. Nanalagin ulit si Padre Relindo, lumindol muli. Sabi, pagkakataon lang yan, babalik kami. After 1 week, bumalik uli. Sabi, pagkakataon yan. Ikatatlo, bumalik sila. Naku, terrible Relindo talaga. Naiwan ang aramlayat nila. Sila takot ng nginig. Sabi, anong klaseng tao yung pastor nyo? Napapahaba kami! Anong nangyari? Nagkukumbirti sila. Hallelujah! Let's worship, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Doon, ang mga busayap sa Zamboanga, hindi kami napalayas. I-compare sa drug lords and drug lords menace. Drug lords onslaught. Pati kandidato nila na nanalo raw sa magtandaya. Wala mag 10% sa busayap. Doon sa Zamboanga. Sabi nila, tapos na si Pastor Almeida dito. Sabi ni Colonel Abdul Kader,
ang aming converted dito. Ano nangyari doon? Sila nag-converte ang mga busayap. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi ko, nandito na ako! Mga kapatid ng mga Muslim, nandito na ako. Grabe ang pag-ibig at kapangyarihan. Wala kang kinatatakutan sa tanas na demonyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Grabe ang pag-ibig. Pag-ibig ng mabait na Diyos nasa amin na hindi kinatatakutan ng kamatayan. Ngunit ang kamatayan ay tumatakas sa amin. Takot ang Diablo. Nagbaka sakali ang Diablo na kami ay mawala sa mabait na Diyos at impirong tungo. Kaya ayaw ni Diablo na kami mamatay. Ngunit hindi kami dadaan sa libingan. Kayo lahat, kung on fire with God, lahat kayo dumadalo, dalo sa Cunita every Sunday, alas 7 ng umaga. At sa Moranto, Miyerkules, alas 10 ng hapon. Dalo ka ng dalo, magkaroon ng panampalataya, malapit na maglindol. Bago maglindol na malakas na lindol na millions sa revelation at sa visions. Ako minumahal misyo, binigyan ng misip ng mabait, misip sa mabait ng mga Panginoon. Ang misip, don't you worry my son. Lahat ng lumalait sa inyo, lahat ng mabait sa inyo, maghintay sila. At wala nang kaya maglibing dahil million ang mamatay. Wala nang kaya maglibing. Hindi kaya maglibing ng mga patay. Nakita sa mga visions, maraming kapatid nakita. Lumindol dito, mari hanggang Davao. Katakot-takot ang namatay. Ang nagpatuloy ng Diyos nila ay siminto at bato. Ang Diyos ay nasa langit. Papasukin mo dito. Hallelujah! Dito sa puso mo. Amen and praise the Lord. Hallelujah! Sinabi sa Acts 3:23, ang maniniwala sa aking propeta ay maliligtas. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Tasang kamay ang ibig tatanggap. Tanggapin mo at sabihin mo, mahal na Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Kailangan kita, aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat aking makasalanan. Ibig ko maging tunay na Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Iligtas mo po ang aking mamahal sa buhay, aking magkapitbahay, aking magkaibigan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Dear Jesus, I need you as my Savior. You, my dear fellow countrymen, on your TV screens, on your televisions, in your homes with your televisions, in foreign lands, in other parts of the world, throughout our country, those in your homes with your televisions, receive, oh dear Jesus. Tell him that you need him. You need him as your Savior. Tell him that you love him, that you believe in him. You need a Savior. You need a Savior. Tell him, dear Jesus, I need you as my Savior. I rend my heart with a godly repentance. Forgive me, O Lord. I need you. Forgive my sins. Save me, O Lord, and all my loved ones. Father, this I pray. In the name of our dear Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Father, dearest in the name of our dear Jesus. Forgive those who believe in thee, who accept this as their personal Savior. Ama tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, bilang tagapagligtas. Those who receive thee as their Savior, forgive him, Lord. Impart unto them thy sweet Holy Spirit, life in heaven, the love for thee, and great fear of thee, great faith in thee. Father, dearest thy friend, name of our dearest Jesus, solve their problems, answer their prayers, protect them from the forces of evil, from the power of darkness, make them real Christians by heart and deed and truth and ears of eternal life. Father, dearest I pray, in the name of our dearest Jesus, amen and amen. Heal them, O Lord. Heal them, O Lord, solve their problems. I pray in the name of our dearest Jesus, amen and amen. You, my dearest peoples of the world, and my dearest fellow countrymen, in your homes, with your televisions, touch your TV screens. Ipataw kamay ninyo sa screen ng inyong televisions at ang isa ninyo kamay sa mga karamdaman po ninyo. Kung anong karamdaman ninyo, banggitin ninyo at palayasin sa pangalan ni Jesus mamaya. In the name of Jesus, if you are sick of cancer, leukemia, TB, diabetes, put your hands on your sicknesses, on the parts of your sicknesses,
your other hand on the TV screen. Then follow this prayer. Rebuke, decree. You say, demons of cancer, leukemia, TB, diabetes. Demons of diabetes, ulcer, goiter, blindness, heart disease, paralysis, leprosy, AIDS, any diseases, diabetes, kidney trouble, ulcer, cast out, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Lumayas ka sa akin. Di mo na cancer, leukemia, diabetes, natuloy karamdaman pagka mahirap. Ano, cast out, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Be healed, be healed. Hallelujah. Demons of drug lords, all the demons, cast out. Drug lord supporters, cast out from our country. Cast out from our country. In the name of Jesus, all demons, cast out. Be frozen. You cannot rule our country. In the name of Jesus. If I believe God, if I believe God, if I believe man of God, cast out demons in Jesus' name. Hallelujah, not control our country. The drug lords and the drug lord supporters cannot rule our country. I decree in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Minamahal, by faith, as a token of your faith in God, raise your hands and shout. Pag malakas na hallelujah, praise the Lord, taas puso, ang mga dini tatakas, di mo na cancel, kinatinabi, madalar tatakas, lahat ang maduring demonyo. Hallelujah, lahat masama. Ikaw ay alipin ng kasalanan. Ikaw ay drug addict. Meron kang ikaw ka ng nicotine. Lahat ng uri ng kasamaan nasa iyo. Demonyo ka, demon possess, palayasin mo. Demonyo ng lahat ng uri ng demonyo, sumigaw ka ng malakas na hallelujah, tas ang kamay, huwag ka magbiro. Litas jump 3 times. Hallelujah. Sigaw, hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Say, hallelujah, thank you, dear Jesus. 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 Namahal, gumaling lang noon at ngayon, may gumaling ng mayroong gagaling 20%. Pag dalaw mo uli, 30%, 40%, 80%. Pero huwag ka matuwa diyan. Sabi ng mabait na Diyos, matuwa ka ng pangalan mo nasa langit na nakasulat. Amen! Praise the Lord! Huwag mo tingnan ikaw. Tingnan mo yung gumaling na 100%. Kitungin dito. Mga MLF, mga NP, nagbago rito. Mga drug addict, nagbago dito. Kaya minamahal, yun ang tingnan ninyo, yung mga nauna sa inyo. Kaya minamahal, huwag itasag kamay, hindi gumaling. Ang maggumaling lang ng 30%, 50%, 80%, 100%. Lahat ng kamay, wag tasag kamay ng hindi gumaling. Ang gumaling lang, tasag kamay. Tingnan minamahal, lahat ng gumaling, huwag kamay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, dear Jesus. I am bound for heaven. I found the truth. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, natanggap ang ebidensya, prueba, natanggap ang kaligtasan, ang Holy Spirit natanggap, bound for heaven. Right. Hindi mo kaya hadlanganin ng kanyon. Nang masingan, hindi mo kaya hahamakin ang kamatayan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Minimal, yun sa likod lang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sa likod lang, gumaling, sa likod. Doon, sa likod, yung malayo. Yung malapit doon sa finance at saka sa LRT. Yung malapit yan. Sumigaw kayo, hallelujah, praise the Lord. Sigaw! Ayun, narinig natin, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Those who will heal. Para makita minamahal ang buong daigdig. Dahil ito ay satellite tayo, satellite. Sa channel 2 ay satellite minamahal. At kinukuha ng satellite buong daigdig. Sa Asia, kung tayo, buong Asia na tayo, pero kinukuha ng satellite sa ibang mga bansa, sa Amerika at Europe. Kaya minamahal, those who were healed, those who were not healed, do not raise your hands. Those who were healed by the power of the living God, our loving God, our dear Jesus healed you. Raise your hands, those who were healed.
Wave your hands. Those who are healed. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You say hallelujah. Thank you, dearest Jesus. Minimahal, my dearest brothers and sisters, tell the world that you are now a child of God, born for heaven without doubt. Those are not in doubt. Those are sure that you are in the truth now. You are born for heaven because you attended Jesus' crusade, not Almeida's crusade, but Jesus' crusade, miracle crusade. It is the Lord Jesus doing the miracles. It's God doing the miracles, not any man but God. Oh, there is Jesus. Those who were healed, those who are sure that they are in the truth, born for heaven, raise all your hands. If you are sure you are the truth, you are the sons and daughters of God, wave your hands, wave your hands. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Minamahal. Acts 2:38, sabi ni Beloved Paul sa mga pare na nagpako kay Kristo sa krus, sa mahal na Panginoon, nung nagtanong, anong gawin namin kapatid para kami mapatawad? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Para kayo mapatawad, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Kaya 99%, 95% after baptism, kahit anong karamdaman ay gumagaling na sa pangalan ni Jesus. Dahil kayo napatawad sa iyong makasalanan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Sunod na Miyerkules, sa Miyerkules, nasa Amoranto, alas 3 ng hapon, at Linggo, sa Cunita Astrodome, alas 7 ng umaga. Cunita Astrodome, Pasay City. Pero marami tayo, marapit din, mayroon Mikawayan, may Baliwag, mayroon din sa Balanga. Marami po dito, Binangunan. Dito malapit, dito sa Metro Manila, marami po tayo. Kaya minamahal, huwag kayo mag-absent para hindi babalik ang karamdaman ninyo. Dahil sinabi ng John 5:14, last verse, pakibasa. Sin no more. Pinagaling na kalumpo. Pinagaling ka na, sin no more. Least first thing shall come unto thee. Kung ayaw mo na magkasala dahil gusto mo ng langit, hindi ka na magkasala dahil mo ka ng kapangyarihan. Mayroon ka ng kapangyarihan, ang Holy Spirit na sa'yo. Amen? Sin no more. Lalong malala pag ikaw magkasala pa. Ikasalanan huwag dumalo. Kaya dumalo ka ng dumalo, pero tuloy ng pagaling. Kaya read it. John 5:14. Juan Kapitulo 5, talatang 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Lahat magsabi, praise the Lord. Minamahal, we love you so much from the bottom of our hearts. But our dearest Jesus loves you more, my dearest brothers and sisters.